Kwento ng Sari Manok. Noong unang panahon, may isang dato na nagngangalang Dato Banog. Maagang namatay ang kanyang asawa kaya hindi siya nag-anak. Maganda ang kanyang palakad sa kanyang nasasakupan sa bayan ng Kupang, kaya siya ay ginagalang. Isang araw, nagpatawag ng isang pagpupulong si Dato Banog. Matanda na ako at mahina. Kailangan meron ng pumalit sa akin. Anumang oras, pwede na akong mamaalam sa inyo. Sabi niya. Sino po ang papalit sa inyo? Sabi ng isa sa kanyang nasasakupan. Isa sa kanila, Alman at Lumibaw, ang napipisil kong maging pinuno sa bayang ito. Hindi na nagulat ang karamihan dahil si Alman at Lumibaw ay magagaling na mandirigma. Bibigyan ko ng pagsubok si Alman at Lumibaw. Nakinig ng mabuti ang nasasakupan ng dato. Kailangang magtungo sa gubat si Alman at Lumibaw. Sa loob ng 3 gabi at 3 araw, dapat nilang mahuli ang mailap na Sari Manok. Wala pa ni isa sa aking mga pinuno ang nakahuli sa mahiwagang ibon. Kung sino man sa isa ang makahuli ng mahiwagang ibon ay siyang magiging bagong pinuno ninyo at papalit sa aking bilang dato. Naghanda ng kanya-kanyang sandata at pagkain si Alman at Lumibaw bago sumulong sa makapal na kagubatan. Gumawa rin sila ng kanilang kanya-kanyang hawla na paglalagyan ng Sari Manok. Sa oras na ito'y mahuli sa isa sa kanila. Nung nakapaghanda ng 2 mandirigma, sumulong na sila sa makapal na gubat. Si Alman ay nagtungo sa kanlurang bahagi ng gubat. Si Lumibaw ay nagtungo naman sa hilagang bahagi ng gubat. Lumipas ang 1 gabi at 1 araw hanggang dumating na rin ang pangatlong araw. Pagkatapos ng 1 saglit ay dumating si Lumibaw. Masayang masaya ito. Mahal kong dato, ang Sari Manok. Hawak ito ng hawla na may lamang ibon. Napangiti si Dato Banog nang makita na may nakakulong na ibon sa hawlang dala ni Lumibaw. Kinuha ng dato ang hawla at pinagmasdan niya ang ibon na nasa loob niyon. Pero nang igalaw ng ibon ang mga pakpak nito, ito ay naglaglagan. Ang mga balhibo, nagkumawag ang ibon, biglang tumampad ang tunay na anyo. Isa itong uwak. Isang uwak na nilagyan ng makukulay na balhibo. Nagulat si Lumibaw, pero bago patuloy na magalit si Dato Banog ay lumuhod ito. Patawarin niyo po ako, nagawa kong hulihin ang uwak at lagyan ng makukulay na balhibo mula sa mga napatay kong ibon. Dahil mailang po ang Sari Manok. Nagulat na lang ang lahat na makitang papalapit na lumipad ang napakagandang ibon patungo ito kay Dato Banog. Dumapo ang ibon sa balikat ng dato. Si Alman ang dapat na maging dato, sabi ng Sari Manok. Nagulat ang lahat sa narinig sa ibon. Siya ang nakahuli sa akin, pero nakiusap ako sa kanya na pakawalan niya ako. Mahalaga kahit kanino ang kalayaan. Siya ang karapat-dapat na mamuno sa Kupang. Isang magiting ang kagalang-galang na nilalang. Pagkasabi niyon ay dumayo ang Sari Manok sa balikat ni Alman. Maraming salamat at dinig mo ang pakiusap, Ginoo. Asahan mo sa inyong pamumuno sa Kupang ay kasama mo ako sa anumang adhikain para mapalago ang inyong bayan. Pagkaalis ng Sari Manok, natanghal si Alman bilang bagong dato. At diyan nagtatapos ang kwento.